Magandang hapon po sa inyo, Sir Catalino, Sir Edwin, at sa inyong lahat. Sir, mga ilang years na po ba kayo, sir, nagtatrabaho dito sa may Black Nazarene? 5 months pa lang po. So, lahat kayo, sir, mga less than 1 year dito? Mayroong isang... May lagpas na 1 year. Okay. So, dito, sir, sa may Black Nazarene, sir, so ito yung agency ninyo, saan po kayo, sir, na-assign? Iba-iba ba? Opo, sir. Tatlo kami, sir, nasa Giginto, Bulacan din yung tatlo, nasa Malabon. So, bali, sir, yung binibigay sa inyong sahod, nasa range lang na 400 to 520. Opo, sir. Kasi sa ngayon, minimum wage sa Metro Manila, 695. Tapos, since 12 hours pa yung trabaho ninyo, syempre dapat may overtime yan. So, more or less, hindi yan bababa dapat ng 695. So, with that pa lang isang violation na yan. May kinakaltas po ba sa inyong sahod? Wala naman po. May SSS po ba kayo? Kumpleto po kami ng ISIS, sir. PhilHealth Pag-ibig. Opo, pero wala kaming hulog, sir. Hindi kami hinuhulugan ng agency na to. Okay, so that's another violation. So, for every security guard na hindi nila hinulugan, that's 1 count of violation. Ngayon, sir, mga sahod ba ninyo, sir, delayed din? Hindi naman po. Through GCash lang po siya, so wala po kaming payslip, ganun po. So, wala silang pinapakita sa inyo kung anong breakdown? Wala po. Kahit any form of pay po wala? Wala po. Okay, so bali, sir, buwan-buwan, sir, mga magkano po yung natatanggap nyo sa inyo nga malinis? Depende yun, sir, sa nagiging duty namin kasi minsan po, nagre-render po kami ng duty ng 24 to 36 hours. Then siguro sa within 15 days namin, sir, minsan maka-duty kami ng 18 days. Mga 9,300 something. 9,360. 9,300. Opo. Yung isang kanila po kinsina, sir. Kasi 520 ang ginawa nilang rate sa amin, sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rainier Ramos. Yes, sir. Good afternoon. Bakit, sir, hindi kayo, sir, nagbibigay ng minimum wage at least, no, dito sa inyong mga security guards? Kung ano man yung magiging concern na po, sir, nila, willing naman po kami na harapin kung ano man yung i-claim nila, willing naman namin ano sa kanila po. Kung ano man yung gusto nilang mangyari. So, bali, ano sir, inamin ninyo nga may lapses at saka may mali sa ginawa ninyo kasi willing kayo harapin lahat ng kinakaso nila sa inyo? Opo, sir. Bali, kung ano man yung kiniklaim po nila, actually, hindi naman po namin sa pilitan na kinuha yung mga tao namin. Before naman na so binibigyan naman namin nila ng mga libre barracks, kuryente, pagkain, bigas. So, dun po pumapasok yung mga ibang natin, sir. Hindi, sir, So, kasi iba naman, mga... sir, kasi yung kung may bibigay man kayo, sir, ng mga lodging sa kanila, pero it's for the benefit pa rin ng company ninyo, so hindi yan siya counted, sir, na sariling wages nila. Yes. Okay? So ganito na lang po, sir. Kung ano man yung inanaing nila dyan, willing naman po kami na harapin kung ano man yung gusto nilang. So ganito po, Sir Rainier. So sinasabi ninyo nga hindi lang po silang anim nga dito nga may problem po sa minimum wage. So basically, sir, it is your policy sa inyong agency nga nagbibigay kayo nga nasa range ng 400 to 520 pesos per day. Tama po ba, sir? Mga dyan yung range. Doon po pumapasok po. Pero yung namin kasi may, sir, is yung pagdating nga doon sa sinasabi nila. So, yun nga guys, sinabi ko kanina. Hindi, sir, dito tayo muna, sir. I-confirm natin, sir. Bale, yung policy po ninyong agency is magbibigay kayo ng sahod sa security guard on a per day basis, sir. Yung range nun, between 400 to 520. Sabihin tayo, sir, 550. Dyan yung range, sir. Tama po ba? Mga dyan yung range. Hindi lalagpas ng 600 per day. So, ganito na lang po, sir. Hindi mo, sir, sinasagot. Tinatanong ko lang naman, sir, kung ano yung range ng per day ninyo. Kasi, meaning hindi kayo umabot ng 600 pesos per day yung sisahod nyo sa kanila. Tama po ba, sir? Per day lang, sir, yung isipan natin. Yes po. Bali, okay, sige. Okay, that's good. At sir, nag-confirm na hindi nga, sir, nag-minimum wage kasi 695 yung minimum wage. Also, meron po silang SSS and everything pero hindi ninyo daw nire-remit. Sir, hindi ninyo... Walang remittance, sir. Walang remittance, sir. Wala rin nga din sila payslip, sir. That's already a violation din sa labor code natin. Kasi kailangan, lahat, sir, kung magsahod ka sa kanila, dapat meron silang payslip para makita nila anong deduction doon. Ano yung, kung may taxes withheld man, SSS contribution, PhilHealth Pag-ibig. Pag wala kasi, sir, paano nila malaman yan? It would be unfair on their part, di ba? And then, they are rendering overtime hours kasi sobra na sila 12 hours minsan. And yet, hindi man lang umabot ng 650 nga yung per day, which is way below minimum wage. So, dyan pa lang, sir, that's already another violation sa ating mga labor code. Regardless, sir, kung ano mangyari dito, sir, harapin nyo talaga yan, sir. Kasi, the security guards, they have their right, sir, to claim talaga, sir, what is the right and proper wages due for them. So, whatever is below 695, sir, that's
injustice. So, kailangan talaga babayaran nyo yan, sir. And at the same time, yung mga dapat i-remit na remittance, ibigay. Kaya sir, tanong namin, sir, how many years na po ba, sir, in operation itong Black Nazarene Security? 1 year only. Ilang years na po ba to, sir? 7 years na po na-operate yan sa isang kliyente na yan, sir. Sir, 7 years na kayo sa go. Pero sa po sabihin, sir, 1 year pa lang kayo nag-do business? Kung ano yung kiniklaim nila, willing naman po kami na bayaran o ibigay kung ano yung... Okay. Pero dapat, sir, sa santo pa, sir, dapat way before pa lang, sir, nga hindi na sana sa umabot, sir, nga magrereklamo pa sila magingi pa sa ng tulong dito sa program para ibigay nyo what is due for them. Why wait or delay yung mga what is due for them na benefits or wages man? Porket sir nagreklamo na saka lang kayo mag-action. Dapat, sir, even before pa dapat, So, sir, preemptive measure. Hindi tayo, sir, nga Sige po, parang reactive lang tayo. Kailangan proactive tayo dito. Yes po. So itong lahat ng ano po nakarating sa akin, then ipaparating ko po lahat sa management. Yes po, sir. So kung ano man yung anytime naman, kung ano man yung computation, kung ano yung kailangan nila, kung ano yung man yung para sa kanila, willing naman po kami na Okay, sige. That's good, sir. And we Opo. thank you for Opo. that affirmation, sir, and sa imo commitment na kung ano man, sir, yung claim nila, ang babayaran nyo. Sige po, sir. Police Colonel, magandang hapon po sa inyo. Sir Alex, ito po, sir, yung Black Nazarene Security Agency. It seems talaga, sir, na madami silang violations, sir, under sa labor code kasi hindi nila binibigay, sir, yung tama, sir, na buwis. At saka what is due for their security guards. Hindi, wala din sang remittances sa mga SSS, sa mga mandatory contributions, sir. With this ba, sir, ano po, sir, yung pwede masanction ng SOSYA dito po sa Black Nazarene Security Agency, sir? Yes po, Attorney King, under po sa ating RA 11917 sa IRR po niya, naayon po sa Section 38 ng Code of Conduct of Security Service Operators, obligasyon po ito ng ating mga security agency na kanilang bigyan po ng karapat-dapat na sweldo, wages, or other benefits po according sa ating pong labor code. Otherwise po, binabiolate po nila ating Security Service Operators Code of Conduct. At maaari po silang ma-revoke ang license pagka mayroon na pong final and executory decision ang NLRC. Sir, magandang hapon po, attorney. Yes, magandang hapon sa iyo, attorney. Yes, sir. Ano po ba, sir, pwede, sir, matulong agad, sir, ng DOLE, sir, para, sir, makuha naman nila, sir, yung tamang buwis na nakarapat para sa kanila? Yeah, there is a clear violation, no? Yung practice nila na yan, no? And we will not tolerate that, no? Especially under the stewardship of our director, no, Sara Mirasol, Attorney Sara Mirasol, and also Attorney Joel, no, Pitaka. Now, we will call the attention, no, nitong company na ito, no. Definitely, they have to pay, no, whatever the workers are entitled to, no. Aside from that, there would be double indemnity, no, Yes. sa mga underpayment ng wages, including mga yung consequential benefits ng workers, no. Talagang kukumputan natin yan. And we will also check yung service agreement nila, no? Immediately, we will act on that. Yes, sir. Yung bang mga workers, if I may ask, attorney, Yes. connected pa or hindi na sila connected? Currently or connected pa naman kayo. Yes, sir. They are currently connected pa, sir, under the agency, sir. So okay, right away, we will conduct inspection, no? I will recommend the issuance of the authority for the conduct of inspection so that ma-overhaul natin yan. Hindi lang sila na 6 na nag-complain, all of those workers affected, no, sa ginagawang practice na yan. This is a clear violation of Department Order 150-16. At titingnan natin kung maaari pang ma-involve dyan ng principal, no, kung jointly and severally liable Yes, sir. sila, no? Applying the provisions of Article 106 to 109. Hindi natin palalampasin yan, attorney. Yes, sir. Tasamaan lang po, sir, ng team ng Wanted Yes. sa radyo, itong Opo, mga security opo. guards. Sino Maraming tanggapan, salamat po. sir, para, sir, ma-finalize, sir, at Yes, saka ma-file, sir, yung kaso laban dito, sir, sa tiwaling Black Nazarene Security Agency, sir. Po, kasi mag-execute sila ng affidavit din dito and then I'll be waiting for them. Thank you for that, Attorney Jonathan Nardino, ang ating Supervising Senior Labor and Employment Officer ng DOLE NCR Kamanava Field Office. Police Colonel, thank you for your fast action, sir. And sige, sir, pag matapos, sir, sa DOLE to, sir, yung issue and may mabigyan, sir, ng final order, sir, nga may mali nga talaga sa Black Nazarene Security Agency, we will leave it, sir, sa SOSYA, sir, kung ano, sir, yung disciplinary action, sir, nga nakakarapat po sa kanila. Opo, tama po yun, Attorney King. Agad po namin actionan yan, lalo na po kung may decision na po ang ating labor. Yes po, sir. Thank you for that, Police Colonel Alex Jacinto, sir. Thank you for that.
Kasama na po, of course, sir, yung wanted sa radyo, at saka yung mga staff po ni Senator Idol Raffy Tulfo. Sige po.